pero hindi pa talaga ako nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaibigang babae na nagsabing siya ay tagapaglingkod ng Diyos. Yung halimbawa mga madre sana. May mga nami-meet ako siyempre ng mga miyembro ng Jehovah's Witness, mga nakakausap ko diyan sa kalsada. Yung iba ay nagpupunta dito at nakakausap ko nga. At sila talaga ay kagalang-galang. Disente silang manamit at magsalita. Pero yung ka-close ko talaga, yung friend ko, ay wala pa. So, hindi ko alam kung anong klase silang babae. Sila ba yung talagang matino? Sila ba yung hindi mo mabiro ng green jokes, hindi ba? So napapuzzle ako. At ngayon nga ay nagkaroon tayo ng chance na makatanggap ng liham mula sa isang babaeng nagproklama na siya ay naglilingkod sa Diyos. At hindi siya saksi ni Jehovah, wala siyang sinabi kung ano ang kanyang religion, pero gusto nating makilala siya. I'm sure of that. Kaya inyo pong pakinggan ang kanyang kwento dito sa DKV ng Bonus Love Tube. Dear Kuya Bono, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jen. 29 years old na po ako. Bata pa lamang ako ay na-addict na po ako sa pakikinig sa inyong programa noon sa radyo. Naalala ko pa nga tuwing araw ng linggo, tumatambay kami sa ilalim ng mga puno ng sampalok malapit sa aming bahay. Dinadagdagan namin ng alambre yung antena ng radyo para may maabot na signal ang aming radyo. At doon ay hihintayin at papakinggan naming magpipinsan ang babasahin ninyong kwento. Pagkatapos naming makinig ay matutulog kami at saka kanya-kanya na kaming uwi sa aming bahay at ako'y maglilinis sa aming bahay dahil kung hindi, paniguradong papagalitan at papaluin ako ng mga magulang ko pag uwi nila galing ng bukid. Sa katunayan, Kuya Bono, hindi ako dito sa Cagayan pinanganak kundi sa Isabela. At masasabi kong masaya kaming pamilya kahit nagbubundok lang kami noon. Kadalasan maghapon kami sa bundok, magtanim kami ng iba't ibang uri ng gulay, palay, mais. Minsan nga sa bundok na rin kami natutulog pero masasabi kong masayang masaya at walang problema ang pamumuhay namin noon. Naalala ko pa nga pag wala kaming ginagawa sa tuwing hapon ay nagpapaligsahan kaming kumanta. Hindi sa pagalingang kumanta kundi paramihan lang ng kanta. Si Papa ay naggigitara at meron kaming mic na bote na may tali sa likod. Bawat kanta may bayad. Si Ate Marie na panganay, si Kuya Lito na pangalawa, si Ate Joanna na pangatlo, ako na bunso noon, at yung pinsan namin na si Kuya Manding na inampon na ni Mama simula nung namatay ang mama niya na kapatid ni Mama at nag-asawa namang iba ang papa niya. Kaming lima ay paramihan ng kanta. Yung maraming nakakanta ay may naiipong pera. Ipambibili namin ng tinapay kinaumagahan para ipapares sa kape. Ngunit si Kuya Lito ay walang naiipon dahil kapag nasa kanya ang bote na mic at pagkakanta pa lang siya ng basit at tokak awantingid na, tawang-tawa na siya at hindi niya natatapos ang pagkanta dahil halos mamatay siya sa katatawa at pati kami ay natatawa na rin sa kanya. Mga araw na to ang gustong-gusto kong balikan at namimiss ko, Kuya Bono. Yung tatawang, walang galit, walang sakit at kompleto kami. Ngunit simula noong lumipat na kami dito sa Cagayan, nagsimula ng gumulo, humirap ang buhay ng aming pamilya. Pinagbintangan kasi si Papa sa Isabela at gusto siyang patayin, kaya nga kami lumipat dito. Tumira kami sa bahay ni Lola at sila Mama naman ay sa bahay ng kapatid niya pero magkakapit bahay lang din kami.
Paglaon ay nagpatayo si Papa ng bahay namin kaya't muli ay nagsama-sama kaming buong pamilya. Akala ko babalik na kami sa dati na masaya, gaya noong nasa Isabela pa kami. Pero akala ko lang pala, naging lasenggo si Papa. Oo, dati na siyang umiinom pero hindi naman ganun kalala. Ngayon kasi Kuya Bono ay grabe na, yung laklak na talaga. At noon ko masasabing talagang nagsimulang maghirap at gumulo ang aming pamilya. Dalawang beses akong nag-grade 1 Kuya Bono kasi nung nasa kabilang baryo ako nag-aaral, napaka-bobo ko talaga. Wala akong alam basahin at tinutokso talaga ako ng mga kamag-aral ko kaya naman nahihiya akong pumasok. Ngunit nung bakasyon na yun ay hindi ako tinantanan ng ate Marico na naturuan at napakagaling niya magturo Kuya Bono kaya naman nung pasukan ay sa baryo na namin ako nag-aral. Grade 1 ulit pero naging first honor naman. Sobra akong nasiyahan at nung sumunod na taon, first ulit ako. Nung grade 3 naging second na ako at nung grade 4 at 5 naging third na lang ako dahil may transfer noon na galing ng Maynila at magaling siya at maganda. Napakaputi pa Kuya Bono para siyang si Julia Montes. At nung grade 6 naging fourth na lang ako. At sobrang sakit nun para sa akin dahil sa mga panahong ito ay napakagulo na ng pamilya namin at ang gusto ko na lang noon ay gumala, halos ayoko nang umuwi. Kasi nga, gulo lang ang madadatnan ko sa bahay. Kahit tanghaling tapat kasi Kuya Bono, lasing si Papa, galit si Mama. Sa gabi naman, lasing na naman si Papa at minsan pati si Mama lasing din. At mag-aaway-away sila, sasali si ate at kuya hanggang sa may itak at baril ng hawak si Papa at kuya. Basta napakagulo. At sa pagsusulat kong ito ngayon Kuya Bono, hindi ko mapigilang lumuha sa mga pangyayaring iyon noon sa aming pamilya. Pero mabuti na lang at meron akong mga inspirasyon pa din para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Sila sina Danny at Charlie, sila ang mga childhood friend ko hanggang ngayon. At syempre sina Jay at Mel na mga childhood crush ko. Sina Jay at Mel ay magpinsan at pareho silang gwapo kaso mas matangkad si Jay kaysa kay Mel. Kinilig ako nung minsang naglalakad na kami pa uwi ay lumapit si Jay at kinuha niya ang bag, payong at envelope ko at may inabot siyang sulat sa akin. Ang sulat na yun ay binulsa ko sa bulsa ng palda ko. Sobra akong kinilig Kuya Bono. Ikaw ba naman yung buhatan ng gamit ng crush mo? Pagdating ko sa bahay, binasa ko ang sulat na yon. Dear Jen, mahal na mahal kita. Pwede ba kitang ligawan? Love, Titus. Si Titus ang salutatorian namin nung graduation. Matalino, gwapo naman kaso ang yabang. GGSS ang tawag namin sa kanya. Gwapong-gwapo sa sarili. Kaya pagkabasa ko ng sulat niya ay pinamparingas ko sa kalan na di kahoy Kuya Bono. Kasabay lagi ng pagluluto ko sa hapon ay ang pagdidilig sa aming malawak na gulayan. Pero naging gawain ko yun, obligado. Kasama din ang paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato, lahat kailangang tapusin dahil kung hindi mapapalo kami. Naalala ko Kuya Bono kahit hinihimatay na ako, pinapalo pa din ako. At kung ano ang mahawakan nila, yun ang ipamamalo nila. Minsan nga yung binalsig pa ang pinampalo sa akin. Jen, ikaw magluluto, ako maghuhugas. Ikaw magdidilig, ako mag-iigib. Ganito ang palaging linyahan ni Ate Joanna. Wala na noon sina Ate Marie, Kuya Manding at Kuya Lito dahil nagtatrabaho sila noon sa Maynila. Kaya 3 na lang kami at baby pa noon ang bunso naming si Mando.
Akala namin noon, Kuya Bono, ay ako na ang bunso kaya naggalit ako nung pinanganak si Mando. At minsan nga noon, sinubuan ko pa si Mando ng mais na nilingta o nilagang mais. Sobrang galit sa akin ni Mama. Awan na hakim mo. Apoy pinakan mo ni ading mo, awan pa'y makabulan na. Sa Tagalog, Kuya Bono, ay bakit ko raw pinakain ng nilagang mais ang kapatid ko wala pa siyang 1 buwan? Pero unti-unti natanggap ko din na hindi nga ako ang bunso. Inaalagaan ko pa siya pag nasa bukid sila Mama at Papa. Minsan ay kinukuha din nila Tito sa bahay nila at kami naman ay dinadala nila Mama sa bukid pag walang pasok o Sabado, Linggo at bakasyon para maggapas at maniwala kayo sa hindi. Ang daming peklat sa kamay ko noon dulot ng gapas. Minsan kahit 12:00 na, naggagapas pa rin kami. Dapat kayo matuto sa buhay. Kaya huwag kayong tatamad-tamad. Mag-aaral kayo mabuti. Ganito naman ang linyahan ni Papa habang naggagapas kami. Kuya Bono, magulo ang pamilya namin pero every Sunday pa rin kami nag-church. Kahit nung bata pa ako. At ang bagay na ito ang kahit kailan hindi ko kinaligtaan o kinalimutan sa buong buhay ko, ang maglingkod sa Diyos. First year ako sa high school, Kuya Bono, ay negrang-negra ako. At daditan ni Negran, naglisi kayo. Ganito ang paboritong panukso sa akin nila Jay at Mel at ang tropa nila. Andyan na si Negra, tumabi kayo. Yan ang Tagalog nun. Naiinis na kinikilig ako kapag ganun dahil pinapansin ako ng crush ko. Tahimik na lang ako pag ganong tinutukso nila ako at nakasanayan ko na din. Dahil nga sa magulo na noon ang aming pamilya, ay napabayaan at wala nang saysay sa akin ng honors dahil never pang si Papa nagsabi sa akin ng ribbon ko nung elementary ako at hindi pa siya umalalay nung graduation ko ng elementarya. Sa mga panahong ito, isa akong rebellious pero mabait pa ring anak. Mabait ako sa bahay pero pala absent at lagi akong nagka-cutting classes, Kuya Bono. Every Friday dati, quiz day at nagka-cutting classes ako. Kasi wala naman akong pakialam kahit mababa ang grades ko. Ang mahalaga lang noon, pasado. Pagdating ng finals, humihingi na lang ako ng special project para pumasa. Sumunod na taon, second year na ako, ganun pa din kasi dumami na ang trabaho ko sa bahay. Halos ako na lahat ng gumagawa. Nakipag-asawa na kasi si Ate Joanna, kahit noon ay magpo-4th year high school pa lang siya. Sobra ang galit ni na Mama at Papa noon pero wala din silang nagawa dahil andun na at paborito nga ni Papa si Ate Joanna. Kaya walang naging issue noon. Nag-asawa nga sila, nagpatayo sila ng bahay. May asawa na rin noon sila Kuya Lito at Ate Marie at kapitbahay lang namin sila. May maganda rin namang nangyari sa akin nung taong yun, Kuya Bono, dahil naging magkaibigan kami ni Mel. Kasi minsan, hiniram niya ang notebook ko dahil nag-absent siya sa klase at may assignment noon sa English. At hindi sa pagmamayabang, Kuya Bono, ay mataas ang grades ko sa English kasi paborito ko ang subject na yon. Kinopya nga niya noon ang assignment ko at mula noon naging malapit na kami. Magaling din naman siya sa math at pag may assignment kami sa math, nangongopya din ako sa kanya. At ang nakopya ko kay Mel, kokopyahin naman sa akin ni Jay. Hanggang sa minsan pauwi kami kasama ko si Cherry kasi nag-stop na si Danny at nagtrabaho na siya dahil sa hirap ng buhay. Ay be, hihinto na daw si Mel. Panimulang kwento ni Cherry. Hala, bakit kaya? Kaya pala, 3 araw na siyang hindi pumapasok. Magkapit-bahay lang sina Cherry at Mel, kaya si Cherry talaga ang nakakaalam. Ayaw na raw niya mag-aral.
family problem daw. Ang sinabi niyo ni Cherry ang nagpalungkot sa akin. Dumaan nga ang ilang araw, wala nang ang Mel na pumasok ng school. Be, miss ko na si Mel. Sabi ko kay Cherry habang pauwi kami. Be, sulatan mo kaya siya? Ayoko nga. Baka sabihin pa niyang patay na patay ako sa kanya. Di wag mong sabihin mahal na mahal mo siya. Ano ba kasing gusto mo sabihin? Sa tanong na yun ni Cherry, Kuya Bono, ay pinag-isipan ko ang isusulat at nagsulat nga ako sa kanya. Pinadala ko sa pinsan niya na classmate namin na kapitbahay din nila. Dear Mel, sana maging masaya ka. Sana hindi ka makalimot kahit hindi ka na mag-aaral. Sana hindi magbabago ang pagiging magkaibigan natin. Salamat. From Jen. Kinabukasan, Kuya Bono, ay tinukso ako ng ate ni Mel, pati ang pinsan niya, at labis ang aking hiya. Lumipas ang araw na wala ng Mel at may mga naging jowa na sina Jay, pero crush ko pa rin si Jay. Pero ako that time ay wala pa at okay lang sa akin dahil ang mahalaga sa akin noon ay yung wala akong madadatnang gulo sa bahay. Kaya lang gaya ng sabi ko ay palala ng palala noon ang kaguluhan sa bahay dahil laging lasing si Papa at nagagalit ako kapag lasing siya. Minsan humingi ako ng pera pambayad sa school pero hindi ako binigyan. Nagalit ako at nakakita ko ng 500 pesos sa cabinet. Kinuha ko. Nagsuot ako ng pantalon at saka ako nagpalda ng mahaba. At nag-inarting papasok sa school pero pagkalayo ko sa bahay ay sumakay ako ng jeep papuntang Tugigaraw. At oo, Kuya Bono, naglayas ako. 15 years old pa lang ako noon. Pagdating ko ng Tugigaraw, hindi ko alam kung saan ako pupunta. 450 na lang ang pera ko noon kasi pinampamasahe ko yung 50. Gusto kong pumunta noon sa Maynila pero iniisip kong kulang ang pera ko. Naglibot-libot ako sa plaza ng Tugigaraw hanggang sa gumabi na at may lumapit sa akin at inuwi niya ako sa bahay nila. Siya si Ate Bella at doon ako tumira at nagtrabaho bilang katulong nila. Tinuring nila akong parang kapamilya nila. Binigyan pa ako ng cellphone, ng damit, kwintas, singsing at iba pa. Sobrang bait at tiwala nila sa akin. Kaso 2 months lang ako nagtagal sa kanila dahil nahanap ako ni Mama at pinauwi ako. Pinag-aral ulit. September ako naglayas at December, Pasko. Umuwi nga ako pero every Saturday, pumupunta ako kina Ate Bella para magtrabaho. Linggo ng hapon, uuwi ako sa amin upang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Noong araw na yon na inuwi ako ni Mama mula sa bahay ni Ate Bella, nadatnan kong lasing si Papa. At hindi ko makakalimutan ang sabi niya, "Oh, meron na palang rebelding bata. Ba't umuwi ka pa, ha?" Nasaktan ako, Kuya Bono, pero hindi ako umiyak. Parang tumigas na ang puso ko noon sa kanya at nagsimula na noon ang sobrang galit ko sa kanya. Sorry pero yun po ang naramdaman ko at nararamdaman ko. Mula noon ay naging matigas na ako at hindi na ako pumapayag na saktan nila ako. Sinusuway ko na sila. Nagrebelde na ako, Kuya Bono. Natuto na rin akong uminom ng alak, gumala sa gabi at alas 10 na ako umuwi. At dahil nga may cellphone na ako noon, Nokia 1600 pa lang noon, nagkaroon ako ng textmate. Binigay ng pinsan ko sa Isabela. Ang first textmate ko noon ay si Angel. Naging kami, pero 2 months lang, bigla kasi siyang huminto sa pagtitext. Nagtanong ako noon sa friend niyang si Marky
bakit hindi na nagre-reply si Angel. Pero si Marky ang tagal ding mag-reply. At nung mag-reply siya ay, hindi ko alam. Hindi na rin kasi siya pumapasok eh. Dahil dito ay tinext ko si Angel. Ang sabi ko, kung hindi ka magre-reply ngayon, break na tayo. Hindi mo naman sinasabi sa akin kung anong nangyari sa'yo. Kung hindi mo na ako mahal o may mahal ka ng iba. Naghintay ako ng reply pero 2 araw na wala pa din. At kay Marky ako nagsabi ng saloobin ko at noon ay lagi naman siyang tumatawag at nagre-reply siya kaagad. Yun pala, may gusto siya sa akin. Nanligaw siya kahit kaibigan niya si Angel. At ako naman si Gaga, sinagot ko naman siya. And after a month, nag-text sa wakas si Angel. Mahal na mahal kita. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagparamdam ng ilang buwan sa'yo. Nadisgrasya kasi ako at nasira ang cellphone ko. Sorry. Hindi na ako nagulat, Kuya Bono, kasi nasabi na yun sa akin ni Marky. Kaya lang, ang naging reply ko sa kanya ay, sorry Angel, pero huli na. Kami na ni Marky. At mahal ko na siya. Ang reply naman niya ay, masakit man ay tatanggapin ko kung dyan ka masaya. Kasalanan ko naman eh. Simula nun, Kuya Bono, ay naging magkaibigan na lang kami ni Angel at minahal ko ng sobra si Marky. Gabi-gabi kaming nagtatawagan, araw-araw kami nagte-textan. Kahit nasa klase ako, nagte-text siya. Dahil din kay Marky, hindi ako gaanong nasasaktan sa tuwing may ka-call o ka-date si Jay sa school kasi aminado akong crush ko pa din siya. Si Mel nasa Manila noon at nagtatrabaho. Lumipas sa mga araw, bakasyon na namin at nagbakasyon ako sa pinsan ko sa Tugigaraw. Isang araw, tumawag si Marky. Mahal ko, pwede bang mamasyal dyan sa bahay niyo? Ha? Bakit? Saan ka ba, mahal? Nandito na kami sa barangay niyo, mahal ko. Ang alam ko noon, Kuya Bono, ay nagbibiro lang siya. Ang hindi ko alam ay totoo pala na nasa barangay na namin sila. Nagtanong-tanong lang sila sa mga tao at natuntun nila ang bahay namin. Pinatuloy sila ni Mama at inasikaso naman namin sila ng kapatid ko. Pero nalaman ko rin, Kuya Bono, na hindi talaga ako ang sadya nila kung bakit sila nasa barangay namin, kundi ang textmate ni Angel. Parang sinamahan lang noon ni Marky si Angel kaya't napunta sila sa aming barangay. Kaya lang pinagtabuyan pala sila ng pamilya nung textmate ni Angel. Kaya't naisipan nilang sa amin nilang tumuloy. Nakiusap sila noon kay Papa na kung pwede raw silang uminom. Hindi nila alam na hari ng inuman si Papa, kaya't nagkainuman nga sila. At sa bahay pa sila nagpalipas na magdamag dahil nalasing sila. Kinamagahan umuwi din sila sa Isabela. Ang sabi sa akin ni Marky sa text niya, mahal, ang bait pala ng pamilya mo. Paano mo naman nasabi, mahal? Kasi nasikaso nila kaming mabuti at nakisabay pa si Papa mo sa amin sa pag-inom. Alam mo, gusto kong ikaw na ang mapapangasawa ko, mahal. Pero sa totoo lang, nadismaya ako ng konti sa part na nakaharap nila si Papa sa pag-inom. Ang pangit ng dating noon sa akin at ang sabi ko sa sarili ko, ayoko nang ganong maging asawa. Yung nakakaharap ang papa ko sa inuman. Sorry pero ayoko magkaasawa ng katulad ng papa ko na lasenggo. Ayoko maranasan yung hirap na naranasan ng mama ko dahil sa pagiging lasenggo ni Papa.
Alam kong na-trauma ako sa lahat ng pangit na dulot ng pagiging mamartek ni Papa. Hindi lang kay Mama kundi sa aming buong pamilya. Kaya sa utak ko noon, hindi ko gugustuing makapag-asawa ng manginginom. Sumapit ang pasukan, 4th year na ako sa high school at nag-graduate na si Marky, pumunta ng Maynila para magtrabaho daw. At dahil may trabaho na siya, wala na siyang gaanong time sa akin. Hindi na siya nagre-reply at hindi na gaanong tumatawag at dahil doon, na-boring na ako sa relasyon namin. Hinayaan ko na lang at nag-focus muna ako sa pag-aaral ko para makagraduate ng high school. Nakisali ako sa mga singing contest. Si Cherry sa solo, ako sa duet namin ni Rain, isa sa mga crush ng campus, at kumanta din kami ng JS namin. Hindi ako magaling kumanta, alam ko lang kung paano. Tinuruan ako ni Danny nung grade 6 pa lang kami, at yung kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita ang paborito naming kantahin. At yung kantang Dahil Mahal na Mahal Kita naman ang lagi kong kinakanta kay Marky. Pero ilang buwan nang hindi ko siya nakakantahan dahil hindi na siya nagre-reply at di niya na sinasagot ang tawag ko. Kaya naman nakipaghiwalay na ako sa kanya. At natapos nga ang 11 months naman naming pagsasama. Ngunit buwan ng September, kinulit ko siya na magbalikan kami. Kaso ayaw niya. At September 7, birthday ni Cherry, uminom kami. At tinawagan ko si Marky. Umiyak ako para magkabalikan kami kaso ayaw niya na talaga. Masakit pero kinaya kong mag-move on. Nung wala na nga akong pinagkakaabalahan, nanambalik ako sa crush ko na si Jay. At minsan hiniram niya ang cellphone ko, tinawagan niya ang jowa niya kasi wala daw siyang load. Pinahiram ko naman ang cellphone ko at kinikilig pa ako kasi kahit papano nakakausap ko si Jay. 2 weeks before graduation may larong ginawa ang advisor namin, yung larong Tell Me. Gagraduate naman na kayo, kaya dapat maging honest kayo sa sarili nyo at sa mga sagot nyo, okay? Tell me who is your crush, your friend, who hates you, and who do you hate. Game! Simulan natin kay Jerisa. Kinabahan ako nun Kuya Bono at hindi ko alam kung aamin ako o hindi. Pero pagdating sa akin, kinapalan ko ng mukha ko. Who is your BFF? Tanong ni Ma'am Lynn. Cherry po ma'am. Who hates you? Wala pa ako alam ma'am. Who do you hate? Wala po ma'am. Okay. Last question is, who is your crush, Jen? Noon ay nagtilian ang mga classmate ko. Hinanap ko ang crush ko sa upuan sa likuran dahil nung pumasok siya nakita kong dumiretso sa bandang likod. At nung maispatan ko nga siya siya po ma'am, si Jay. Sabi ko habang nakatingin sa kanya at halatang nagulat si Jay. Hiyawan na naman ang mga classmate namin at noon ko lang naramdaman ang hiya na paupo na lang ako. Simula noon Kuya Bono ay tinutukso na nila kaming dalawa. Masasabi kong masaya ang batch namin kaya naman hindi pa nag-uumpisa ang graduation March 28, 2012 ay nag-usap-usap na kami na isa-isa dapat ang maghahanda at pupuntahan namin lahat ng handaan. And after graduation, yun nga, inunan namin ang mas malapit, kina Les. At doon ay nagkayayaang mag-picture ang mga couple. Picture-picture lang sila habang ako'y kumakain. Kaya lang ay bigla akong hinila ni Jay. Lika, picture tayo. Remembrance lang. Di ba crush mo naman ako? Huwag ka nang pakipot. Pinaupo niya ako at niyakap. Pinitsuran kami. Sobra akong kinilig pero
Hindi ko pinahalata kasi baka kung anong masasabi niya. The next day sa part naman namin, ang pinuntahan nilang handaan, sa isang bahay lang kami naghanda. Dinala ko na lang doon yung niluto sa bahay at nagkainuman din kami. Hindi nga lang tumagal yung iba. The next day ulit, sa kabilang baryo naman at pumunta kami lahat. Doon naman ay may video okay. At pinakanta kami ni Rain, yung kasama ko sa duet, at kinanta namin yung kinanta namin noon, yung bakit ngayon ko lang dumating. At sabi ni Jay, kantahan mo naman ako. Di ba crush mo naman ako? Hindi ko siya pinansin. Hanggang sa nag-uwian na kami, hindi na ako nakasama sa pagpunta sa ibang bahay dahil pumunta na ako sa Tugigraw at nagtrabaho na ako kina Ate Bella. Isang araw may text akong natanggap. Kumusta, Jen? Huyo po. Si Jay to. Kumusta ka na? Okay lang naman. Saan mo nakuha ang number ko? Tanong ko habang hindi ko mapigilan ng kilig na nararamdaman ko. Kay Ani. Si Ani Kuya Bono yung pinsan niya. Ah, okay. Bakit ka nag-text? Reply ko habang pinipigilan kong mahalata ang pagkakilig ko. Bakit naging crush mo ako? Akala ko si Mel yung crush mo kasi di ba sinulatan mo pa siya noon? Oo, pero as a friend lang yung sulat ko sa kanya. Sabi ko at mula noon ay lagi na kami nagtitext at nagtatawagan ni Jay. Naging kami noong August 3, birthday niya. Pero naging feeling pretty ako noon dahil dalawa sila noon Kuya Bono na naging boyfriend ko noong araw na yon. Siya, si Jay, at si Dino na kabatch din namin. Pero alam ko Kuya Bono na pinaglalaroan lang ako ni Dino. Sinakyan ko lang ang trip niya. At kay Jay ako naging seryoso dahil matagal ko na siyang crush. Kaya lang Kuya Bono ay hindi naman kami nagtagal ni Jay dahil nagkabalikan sila ng ex niya. Nagulat na lang ako sa text ng pinsan ni Jay isang umaga. Be, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na nagkabalikan na sina Jay at Mia? I-stalk mo yung Facebook ni Mia. Magkasama sila kahapon. In-stalk ko nga Kuya Bono at yun. Nakita kong may post sila na magkasama sila. Kaka-upload lang. Nasaktan ako Kuya Bono pero ang ginawa ko ay chinat ko si Mia. Hello? Boyfriend mo ba si Jay? Sorry pero gusto ko lang malaman mo na girlfriend niya ako ng 8 months. At gusto ko lang na malinaw. Ayoko ng gulube. Kaya nagtatanong ako sa'yo. Sana wag kang magalit. Oo, girlfriend niya ako. Sorry, hindi ko alam na may girlfriend siyang iba. Ito ang reply ni Mia. Tinext ko din si Jay, Kuya Bono. Alam ko na nagkabalikan na kayo ni Mia. Mas mahal mo ba siya? Sorry pero mas mahal ko siya. Sana mapatawad mo ako, Jen. Okay lang. At least naging tapat ka. Minahal din kita, Jay. Masakit pero kung dyan ka masaya, magiging masaya na rin ako para sa'yo.
Sobrang sakit nun, Kuya Bono, pero kinaya ko at pinalaya ko siya ng buong puso dahil wala namang nawala sa akin. Nagmahal lang ako. Naging magkaibigan kami ni Mia and after a year, naghiwalay sila. Nag-asawa na si Mia at kinuha pa niya akong ninang ng anak niya. Life goes on, sabi nga ng BTS. Dahil din sa Facebook ng Kuya Bono ay nagkaroon ulit kami ng communication ni Marky. Nagkabalikan kami pero hindi rin kami nagtagal dahil nawalan ulit kami ng communication. Nung time na yon, active ako sa church. Nag-focus ako noon sa pagsaserve sa Diyos, Kuya Bono. Pinapapunta ako sa iba't ibang lugar to share God's words. Umalis na rin ako noon sa pagtatrabaho. 2 years na nag-focus ako sa church, Kuya Bono, at nakilala ko si Jerry. Isa siyang guitarist sa church at naligo siya sa text. Nasa Santa Ana ako noon. Ang sabi ko kay Jerry, maghintay ka. After 1 year, sasagutin kita. Simula nga noon, Kuya Bono, ay hindi na ako kinulit ni Jerry sa text. May iba pang nanligaw sa akin pero hindi ko sila pinansin dahil nakafocus talaga ako sa pagsaserve kay God. After 1 year, may nag-text at ang sabi, pwede na ba kitang ligawan? Si Jerry to. Noong time na yon ay naiinis ako kasi isa sa mga nanligaw sa akin ay nalaman kong may nililigawan palang iba at parang gusto ko lang makaganti kaya kahit wala akong nararamdaman kay Jerry ay sinagot ko siya. Noon ko, Kuya Bono, napatunayan na natututunan ang magmahal. Dahil lumipas sa mga araw ay napamahal sa akin si Jerry kahit na magkalayo kami dahil nasa Santa Ana siya at nasa Tugigaraw ako. Dati nga umiiyak kami kasi miss na miss namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng event sa church nila. That time ay mansari pa namin. At meron pala siyang munting sorpresa. Bigla na lang siyang sumulpot sa harap ko at may dala siyang teddy bear. At first time ko noon na makatanggap ng ganon, Kuya Bono, kaya kinilig ako ng sobra. At noon siya napamahal sa akin ng todo. After that event ay umuwi na ulit kami sa Tugigaraw. Doon kasi ang headquarters ng church namin. Balik ulit kami ni Jerry sa pagiging LDR at tumagal naman kami ng 1 year. Ako kasi doon ay na-assign sa isang baryo sa Ilagan, Isabela at sobrang hirap ng signal doon at hindi ko na nakakausap si Jerry, hindi ko na siya nakaka-text. Kapag may signal ay natatawagan ko siya at napapaiyak ako kasi miss na miss ko siya. Hanggang sa naging busy na ako sa church at nahumaling ako sa isa sa mga kasamahan naming volunteer sa church na yon. Isa din siyang guitarist at every time na kumakanta ako, siya ang nagigitara. Nung una, iniwasan ko siya kasi hamak ang tanda ko sa kanya. 7 years, Kuya Bono. 25 ako noon and he was just 18. Siya si Mike. Na-develop ako kay Mike at nakalimutan ko si Jerry hanggang isang araw na nakipaghiwalay na ako kay Jerry. Ayaw niya pero wala siyang nagawa kasi sinabi kong wala na akong nararamdaman sa kanya. Noong taong yon, tinest ni God ang faith ko. Nagkaproblema sa bahay kaya umuwi ako. Nagkasakit si Papa sa kakainom niya ng alak at hindi na siya makapagtrabaho kaya
Nagdesisyon ako magtrabaho muna to help my family. Pumunta ako ng Maynila at nagtrabaho. Ang hindi ko alam ay sa Maynila din pala nag-aaral si Mike. Sa Maynila, Kuya Bono, ay pinupuntahan niya ako. Nanligaw siya. Ako naman ay sales lady noon sa SM. Alam kong mali pero nahuhulog ang loob ko sa kanya, Kuya Bono, at hindi ko nalabanan ang pagsubok na to. Nagpatangay ako, sinagot ko siya. Hindi alam ng mga pamilya namin na naging kami, and after 1 year, Kuya Bono, ay nagsama na kami sa isang apartment. Edad 25 ako ng Kuya Bono, at noon ko lang naranasan ng maraming first sa buhay ng isang babae. First kiss, first sex. Nung una namin itry, Kuya Bono, ay nilagnat pa ako at hindi yun natuloy. Pero after 1 week, trinay ulit namin at nagawa na namin. Success na ang kami ay magkasala at kahit alam naming mali ay naulit-ulit pa. Ang sabi sa akin noon ni Mike, huwag kang mag-alala. Paninindigan kita. Pakakasalan kita kapag tapos na ako sa pag-aaral ko. Naniwala ako, Kuya Bono, at minahal ko pa siya ng sobra. Nagtrabaho ako at minsan binibigyan ko siya ng allowance niya at madalas ako sumasagot sa mga gastusin sa apartment. Binuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya at nangako ako sa sarili ko na kung sino ang makakauna sa akin ay siya ang lalaking pakakasalan ko. Iingatan at ipaglalaban ko ang aming relasyon. Taong 2020, sumabog ang balita tungkol sa COVID-19. March 13, umuwi si Mike sa Isabela. Umuwi naman ako sa Cagayan. And March 15, dineklara na ang lockdown at wala nang allowed na magbiyahe. Naging LDR ulit kami ni Mike. Kaso lang mula noon ay madalang na siya mag-text o tumawag dahil nga mahirap ang signal sa kanila sa Ilagan. Inintindi ko yan, Kuya Bono, at dahil nga mahirap ang signal nila, hindi siya nakaka-attend ng class niya kasi that time ay online na ang klase. Ang ginawa ko ay ako ang pumapasok at ako ang sumasagot sa mga quizzes niya kahit madaling araw, gising ako para makasagot lang. Ngunit minsan ay nakita ko siyang naka-online kaya tinawagan ko siya. Hindi sumasagot dahil nag-ML lang pala. Yun yung larong Mobile Legends, Kuya Bono, ML kung tawagin nila. Nagalit ako ng husto sa kanya, inaway ko siya pero wala lang sa kanya. Oo, sobrang silosa ako, Kuya Bono. Pinagbabawalan ko siyang makisama sa mga babae dahil sobra ko siyang mahal at ayokong ma-develop siya sa iba. Ayaw ko siyang umiinom kasi that time ay natuto siyang uminom at magsinungaling sa akin. Hindi ako umiinom, love. Ito ang lagi niyang sagot sa akin. At dahil nga hindi na siya nagre-reply noon sa mga chat ko sa kanya, gumawa ako ng dummy account ko sa Facebook. Inad ko siya, chinat ko siya. Sinabi kong crush ko siya. At ang masakit, Kuya Bono, ay pinatulan niya ang dummy account ko. Ang chat ko noon sa kanya, may girlfriend ka? Oo, sagot niya. Hiwalayan mo siya. Pupuntahan kita sa inyo. Magkita tayo bago maging tayo. Sige ba? Basta puntahan mo ako, ha? Maya-maya pa nag-chat siya sa totoong Facebook ko. Inaaway niya ako at gusto nang makipaghiwalay. Dinilit ko ang dummy account ko. Narealize yata niyang dummy account lang yon at nag-chat na sa akin at nagsosorry. Sinabi niyang sinabayan lang daw niya ang dami na yon. Masakit malaman na hindi siya loyal sa akin at mula noon lalo na ako naging mahigpit sa kanya. Lagi kong ino-open ang account niya
At chinachat ko lahat ng babaeng kachat niya na pinagseselosan ko, dahilan para naging mas madalas pa ang away namin. Kapag naiinis ako sa kanya, nakikipag-chat ako sa ex kong si Jerry. Tinanong ko noon si Jerry kung mahal pa niya ako. Nag-reply siya, "Oo, mahal pa kita, Jen." And that day, Kuya Bono, hindi ko alam na inopen pala ni Mike ang account ko at nabasa niya ang conversation namin ni Jerry. Nagalit siya, inaway niya si Jerry. Blinak naman ako ni Jerry. Nung birthday ni Mike, nagpunta ako. Bago ako nagpunta ng Maynila, anniversary din noon ng parents niya, Kuya Bono. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na ayaw sa akin ng pamilya ni Mike. Kinapalan ko lang ang mukha ko. Sa totoo lang, close kami ng kapatid niya, Kuya Bono. Okay naman kami, parang walang away nung panahong nasa bahay nila ako. Sumusunod siya sa lahat ng gusto ko. At nung time talaga na yun, Kuya Bono, ay sobra kong pinakamamahal si Mike. Nung time din na yon ay open na ang biyahe, Kuya Bono. Kaya nakabiyahe na ako papuntang Manila. Back to work that time, sa bahay muna ako nagwo-work kasi pa-open pa lang ang SM. Sa kawalan ng magawa, nakutuon ako sa cellphone at ginawang libangan ng makipag-away kay Mike sa chat. Hanggang sa nagsawa na talaga siguro siya, Kuya Bono. Ayaw niya nang makinig sa akin. Ang sa akin lang kasi ay ayaw ko siyang mabarkada kasi kapag nasa barkada siya, napapainom siya. Ayaw ko rin siya mag-ML, Kuya Bono, dahil ang pagka-addict niya sa ML lang dahilan kung bakit napapabayaan niya ang pag-aaral niya sa online class. Siguro oo, naging demanding at masyadong maeksena akong jowa kasi nga gusto ko lang maayos yung pag-aaral sana niya, Kuya Bono. Pero apparently ay minasama niya. Isang araw habang nag-i-scroll ako sa Facebook ay nakita ko si Jimin, member ng K-pop group na BTS. Mula noon ay na-curious pa ako sa ibang members hanggang sa nahumaling ako sa kanila, lalo na kay J-Hope na naging bias ko pa. O na-addict talaga ako sa BTS, Kuya Bono, at hindi ko na inintindi noon kung matanda na ako para humanga at mahumaling sa mga artista. Pero malaki ang naitulong sa akin ng BTS para hindi maging masyadong mabigat ang paghihiwalay namin ni Mike. Sa mga pagkakataong nasasaktan ako, nilulubog ko ang sarili ko sa panonood ng video ng BTS, kaya't madali lang akong nakapag-move on kay Mike. Nasagad na rin kasi ako, Kuya Bono, kasi nga mga pinsan niya na mismo nagsasabi sa akin na sawa na raw siya sa akin. Ramdam ko din naman na sawa na talaga sa akin noon si Mike. Sa tuwing tumatawag ako sa kapatid o pinsan niya, kahit nandun siya, pinapasabi niya na wala siya. Talagang para sa kanya ay wala na akong kwenta. Dahil dito isang araw ay chinat ko siya. Ang sabi ko, kung sawa ka na, sana sabihin mo naman at hindi ako umaasa na maayos pa tayo. Mike, mahal na mahal kita, sobra. Binigay ko ang lahat sa iyo pero kung ang nais mo ay kalayaan mo, kahit sobrang sakit, Mike, palalayain kita. Pagka-send ko ng Kuya Bono ay umiyak ako, pero hindi na ganun kasakit dahil sa 3 taon namin, ilang beses ko na rin siyang binalak talagang hiwalayan. Minsan sinubukan ko pero ako lang ang nasaktan. At minsan pag nag-aaway kami, inaatake ako ng asma ko. Nahihirapan akong huminga sa kakaiyak. Pero pinanindigan ko yung pangako ko sa sarili ko at naniwala kong siya na. Pero sa pagkakataong yun ay nasagad na talaga ako. Lumipas ang mga buwan na hindi na talaga siya nag-chat-chat sa akin. Kaya't ako nang nag-chat sa kanya. Ang sabi ko, talaga bang wala na tayo? Ang reply lang niya, Kuya Bono, ay sorry.
Inopen ko ang account niya at nalaman kong may girlfriend na siya kahapon lang. At bukas, June 4, 2021 ay anniversary sana namin. Pero hindi na umabot dahil ang ka-anniversary ko sana ay may mahal na palang iba. DKB11, ang sakit Kuya Bono, sobra. Kasi hindi man lang niya naisip yung month na yon ay anniversary namin. Napaiyak ako ng sobra, binuhos ko ang lahat ng iyak ko. Tinatanong ako ng amo ko, bakit daw ako umiiyak pero hindi ko sinabi. Pero salamat talaga sa BTS kasi inaliw nila ako. Kasama na rin syempre ang programa mo sa YouTube Kuya Bono dahil lagi na rin akong nakikinig noon sa mga kwento mo sa YouTube. Habang nagtatrabaho ako, nakasalpak ang earphones ko sa tenga ko at nakikinig sa'yo. Kanina nga lang ay pinakinggan ko ang kwento ni Thea. Naging maayos naman ang paghihiwalay namin ni Mike. Masakit man pero kinaya ko po at tinanggap. Bata pa siya, alam ko yon. At mali ako na minahal ko siya ng sobra pero hindi po ako nagsisisi dahil naging maligaya naman ako na naging part siya ng buhay ko. Taong 2022, nag-apply akong DH at napunta ako sa Jordan. Kaso 1 month lang ako doon kasi sobrang lamig pala ng klima noon dahilan ng matinding pag-atake ng asthma ko. Pinauwi ako ng amo ko at ngayon ay nasa bahay lang ako at nagbabalak ulit mag-apply ng trabaho sa abroad. Sa edad kong 29 Kuya Bono ay iniisip kong magmatandang dalaga na lang ako. May mga sumubok man ligaw pero talagang ayoko muna. May ka-emyo ako, taga Isabela at nagtatrabaho sa Korea. Wala kaming relasyon, MU lang talaga. Pero hindi rin ako umaasa at hindi ko rin siya pinaglalaanan ng espesyal na damdamin at panahon. Binabaliwala ko lang. Sa isip ko, kung ano talagang plano ng Panginoon sa akin, yun na lang ang hihintayin kong mangyari. Naihingi ko na ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala ko noon, mga pagkakamaling naging leksyon sa akin upang maging mas matatag at mas marunong na sa buhay. Pasensya na po kung wala pang magandang ending ang kwento ko at maraming salamat ko kung mababasa niyo pa rin ito. Gumagalang at nagpapasalamat, Jen. Napakarami kong gustong sabihin sa'yo, kahugot, na Jen. Kaya lang ang bottom line is kahit sinabi mong naglilingkod ka sa Diyos ay tao ka lang din. Normal na tao, kagaya din ng iba. Babae ka lang din na marupok at kailangan matuto sa mga experiences. Ang pinakamalaking natutunan mo siguro ay yung pagrelasyon mo kay Mike na mas bata sa'yo ng 7 years, kaya lang parang ikaw pa yung naloko, ikaw pa yung nadihado, hindi ba? Yan ay napakalaking sampal, insulto at masakit talaga. Kasi akala mo ay porke nga mas matanda ka ay hindi ka na maiisahan pa. At nakalimutan mo na dahil mas mature ka, mas matanda ka, ay kailangan sanang nag-adjust ka para sa kanya. Alam mo yung mga galawan ng mga kabataan, lalo na sa pagka-addict sa Mobile Legends, ay naku, kahit anong gawin mo dyan. Magsawa sila kung gusto na nilang magsawa. Ganun yan. At iba ang... well, anyway, I just don't want to comment more kasi baka mali na naman ako.
But what I want to emphasize is that hindi pa huli ang lahat, and at your age na 29, ay hindi pa siguro tamang sabihin magmatandang dalaga ka na. Hindi pa. And gusto kong yakapin mo talaga yung huling sinabi mo na kung ano man ang plano sa'yo ng Diyos ay yun na lamang ang iyong hintayin. Yan ang the best. Hindi ka namin i-judge sa mga pagkakamali mo kahit na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hindi namin i-judge kung ano ka. Ang alam lang namin ay tao ka lang din, babae ka lang din, marupok, at kailangan matuto ka sa mga leksyon ng buhay. At sa mga leksyong na iwan mo sa amin, dahil sa iyong kwento, maraming salamat sa iyo, kahugot na Jen. At ngayon, hindi tayo nakapag-post sa Facebook tungkol sa kwentong ito ni Jen. So, wala tayong paanyaya sa mga kahugot natin na magpa-shoutout sila. So, titingin tayo dito sa ating YouTube sa nakaraang kwento natin dito sa DKB mula kay Rida. Baka sakaling may nagpa-shoutout dito. Pero hindi ko po iniimbita mga kahugot nating magpa-shoutout sa YouTube sapagkat magulo talaga dito. Okay? At Dang Bautista 5524 kasi handler ba ito o username ang nagpapakita. Sabi niya, shoutout po from Taiwan, more upload na po Kuya Bono, naubos na namin ng mga upload mong kwento. Dang Bautista ng Taiwan, shoutout to you. Aya Tolentino, shoutout to you. Ganun din. Metal Blade 4903 excuse me. Shoutout po Aliyah Grace ng Dasmariñas, Ashley Cortuna, Margie Tumbali, shoutout to you. Bakit gano'n na picture silang sinesend pero pinapablur naman? Yan ang gusto ko ipaliwanag, ano? Kaya itong si kahugot na si Jen nagpadala talaga ng picture pero sabi niya huwag ko na daw ipakita. Ito ay naging requirement ko lang talaga sa mga nagsesend ng kanilang mga kwento. Gusto kong patunayan kung totoo ka, kaya magpadala ka ng picture sa akin. Ngayon, hinihiling ko naman sa kanila kung pwede, o tinatanong ko sila kung pwedeng i-publish sa Facebook, sa YouTube, yung kanilang kwento, yung kanilang picture. Ang sabi nila, opo, pwede, kaya lang, paki-blur na lang. Sumusunod lang tayo, hindi ba? Yung iba naman, for your eyes only, Kuya Bono, ang picture ko. Gaya nitong kahugot natin si Jen. Okay? So, huwag nyo na intindihin yung mga pictures, ano? Kung meron din namang mga kagaya ng nakaraang kwento natin sa Kahugot TV ba yan o sa SIT, talagang kitang-kita mo naman yung kagandahan niya, di ba? Iba-iba yan. Ay, iba't ibang pananaw ng mga story senders, yung gusto talagang sumikat, ipakita yung kanilang itsura. Meron din namang gustong maging tripado. Kaya binablur natin kung hinihiling nilang i-blur natin. Sana kahugot ay nahunawaan nyo na. Okay, mula naman kay G. Marnel Bakay, shout out to you. Mike Irana, shout out to you. Ito yung isang kahugot natin hanggang ngayon ay nandyan pa. Okay? Kasabayan ito ng iba pa, kaya lang yung iba ay naglaho na. Si Mike Irana, gustong-gusto ko ito sapagkat nagko-comment talaga. May narinig siyang lamok sa background, sabihin niya. Kasi sa bagay ng comment ay nagiging solid tayo, nagiging pulido yung trabaho natin. So maraming salamat sa iyo, kahugot na Mike Irana, at sana hindi ka magsasawa, sana ay laging nandyan na pumapansin sa mga malalaki o maliliit mga pagkakamali natin kasi who knows someday ay magiging almost perfect ang ating trabaho dito sa YouTube, hindi ba? So shout out to you, Mike Irana. Wala man lang bang bold stories, sabi ni Cristobal Panhon. Meron sana, kaya lang baka naman na i-block na tayo ng YouTube kapag tayo nagbasa ng yung bang bold na sinasabi mo ay X-rated o bold na walang takot. Excuse me. Flames, kaparahunan namin noon sa elementary at high school mo naman kay Odette Skyzer. Harap tayo nagpapa-shoutout. Pa-shoutout naman po ako, Kuya Bono, lagi nakaabag sa bagong kwento. Mula kay Samuel Galupo, 3898. Shoutout to you, Samuel.
First listening while working, sabi naman ni Pussycat 9036. And pa-shoutout ulit sa channel mo Kuya Bono. Thanks po sa walang sawang pagbabasa ng mga kwento mula kay Crisanta de la Cruz 2127. Thank you Kuya Bono. Pa-shoutout Kuya from City of Ilagan, Isabela mula kay Ria Eugenio. Maganda ang kwento ni Rida pero kulang ang detalye ng kwento tungkol sa naging asawa niyang sundalo para kahit paano gigilid sana ang aming mga luha. Wala naman kay Jovi Habien 5251. Si Rida kasi parang na-explain ko na pala sa extra ko kung bakit hindi na siya nagbanggit ng mga matitindit malulungkot na pangyayari sa buhay niya. And I actually like that. Huwag kayong mag-alala sapagkat merong darating na kwentong magpapaluha sa inyo. Shoutout Kuya Bono sa mga anak kong si Joshua at Jess as a family Hulaton from Roy Isabela mula kay Ron, Lynn, Katie to DG. Hello Kuya Bono, kakalipat lang namin dito sa Alicia. Hope to see you in person. Mula naman kay Riz 3318. Sure, why not? Kahugot na Riz. Kuya Bono, salamat po sa news story habang naglalaba po ako. Kayo po ang pinapakinggan ko. Pa-shoutout naman po kay Malbert Alibania. Mula kay Anika Laurizi Bidibel. Yun. Ito ang dahilan kung bakit dun ko sa Facebook gusto ko kayong magpa-shoutout sapagkat nakikita talaga yung inyong matino at kompletong pangalan doon. Dito kasi sa YouTube ay binago nila yung style, Dati, di ba required dati para makapag-comment ka sa YouTube ay kailangan may channel ka. At syempre yung channel mo, gagandahan mo yung pangalan, di ba? Ng channel mo, either your name o kaya yung gusto mong maging pangalan at matino, walang number. Kaya lang nag-iba sila at ang pinapakita na dito ay yung handler o yung username, kaya't napakahirap basahin. Gaya nito, user UP4AJ9QX. Shoutout kay Bono from Pangasinan. Sayang wala yung asawa niya, nakakalungkot naman. So sino ka? Hindi mo naman nabanggit yung pangalan mo at gano'n naman yung username mo. Okay? So suko tayo sa shoutout dito sa YouTube. Kaya sa susunod ay sa Facebook tayo magpa-shout at makahugot. Okay? So hanggang dyan muna, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB Dear Kuya Bono. Hanggang sa muli, stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.